pagtatalakay sa isa sa mga kabanata sa Quran na maari ito ay mag-antig sa ating lahat. Alam natin ang mga tafsir sa Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paulit-ulit natin itong naririnig, pero paulit-ulit natin itong nasasabikan tayo na gusto nating marinig muli at hinahanap-hanap natin. Dahil ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay na magbibigay ng katiwasayan, magbibigay sa atin ng tunay na pagiging panatag ng ating mga puso at isipan, lalong-lalo na kung ang tinutukoy rito ay tungkol sa ating pananampalataya, at ito na rin ang akida. Subject natin ang akida, and of course, kasama sa akida, itong kung ano ang mga patungkol sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Nung nakarang linggo, kapatid na Rashid, nakuha natin ang usapin tungkol sa anong sura tayo? Kinuha natin? Suratut Takathur. Bilang buod ng pagbabalik tanaw sa Suratut Takathur, nagpalinlang sa atin ang pagpaparami. Pero ang nalaman natin doon, kapatid na Abdullah, ang pagpaparami ay hindi masama kung gagamitin sa tama. Magpapasama sa atin ang pagpaparami kung ito ay makakapagpalimot sa atin o magpapalayo sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit hindi maganda na marami tayo, di ba? Bakit hindi maganda na marami tayong may mga extra? Extra? Ibig sabihin bro, iba na yung marami ka na kabutihan. Pati sa araw ng paghukom, pag tinimbang ang ating mga gawain, titimbangin yung marami. Pero ang dapat nating malaman doon, ang pag-iingatan natin doon, hindi dahil sa dami o marami, ay yun ay mabuti, dahil mas matimbang at mainam yung dalisay at totoo o kukunti lang pero totoo kaysa sa marami na hindi totoo. Ang bilang ng mga Muslim, hindi kailangan na ang mga Muslim ay dapat sila ay mas kukunti. Ibig sabihin, maski kukunti sila, pero kinakailangan ay dalisay at puro at totoo ang kanilang puso't isipan. Bro, ilagay mo na itong mic. Mas maano itong mic na nasubukan ito. Tinetesting niya. Ilagay mo ito. Kasi walang silbi yan. Ano ito eh, ilagay na. Ilagay mo, mas mano. Okay, jazakallah khairan. Okay mga kapatid, sisimulan na natin ngayon ang talata o ang kabanata patungkol sa Suratu At-Tin. Narinig nyo na ang Suratu At-Tin, hindi ba? Saan ito ipinadala? Ano ang patungkol dito at bakit ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay nanumpa dito? At anong mga bagay na nilikha niya na siya ay dito ay nanumpa? Marahil mga kapatid, magbibigay ito sa atin ng karagdagang kaalaman at pagiging kapanatagan ng ating pananampalataya at dagdag ng ating pananampalataya at kaalaman. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, basahin mo muna natin ang Suratut Tin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun. Wat-turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Ang Surah Tin, mga kapatid, ito ay naipadala sa Makkah. Ang buod ng sabi ng mga pantas, ito ay naipadala sa Makkah, Surah Al-Makki. Ito ay binubuo ng 8 talata o 8 berso ng Quran. Ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay sumumpa. Sumumpa sa mga 4 na mga bagay na kanyang nilikha. At dito natin ito matutunghayan. Bakit minsan si Allah ay sumusumpa? Sino ang makakasagot? Bakit kailangan niyang sumumpa? Hindi ba kailangan paniwalaan na nagsabi na siya tapos hindi na siya magsusumpa? Hindi ba? Ang tao, minsan, pag hindi sumumpa, may pagdududa ka. Pero pag sumumpa siya, parang pinaniwalaan mo na. Ang ating tagapaglikha pa kaya ng Allah ay kailangan ba niyang sumumpa? Samantalang nagtitiwala tayo, naniniwala sa tayo, wala tayong pagdududa patungkol sa Kanya. So, kumbaga, what is the reason or why is Allah subhanahu wa ta'ala still sumusumpa siya? Dagdag kaalaman yan sa ating mga kapatid. Sino ang may kuro-kuro? Okay lang, opinion. Walang problema yan. Maari tamang yung opinion. Abdullah. Dahil babala? At saka magandang balita. Dahil magandang balita. Kapatid na Jamil? Oo. Ano? Siguro sa mabigat na Mabigat na ano? Ikaw, wag mo inaano dito yung mga hugot-hugot mo, Sulaiman. Hindi oras ngayon ng hugot-hugot. Walang damdamin dito. Ano yun? Ano? Mabigat na? pag-uutos. Dahil sa mabigat ang pag-uutos. Okay? Mga kapatid, alamin natin, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang may karapatan na sumumpa sa kanyang mga nilikha. At tayo na mga tao, wala tayong karapatan na sumumpa sa kahit sinong anumang bagay, tao, nilalang, o watawat, o anuman. Sumusumpa lamang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga pantas, sumusumpa ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, dahil sa gusto niyang ipabatid ang tunay na pagkadakila kung bakit niya o bakit siya sumusumpa sa bagay na yun, dahil may gusto siyang ipabalita at ipabatid na mabigat na pagkadakila at sagrado ng bagay na yun na kanyang nilikha. O di kaya ay babala sa kung bakit siya ay sumumpa sa mga bagay na yun, na bagay o kaganapan na mangyayari. Sumusumpa si Allah sa kanyang nilikha sa panahon, sumusumpa siya sa isang pagkalikan niya sa isang lugar, sa oras, sa isang bagay, sa isang tao na nilalang. Lahat yan ay may karapatan siyang sumumpa dahil gusto niya ipabatid ang pagkadakila, mabigat na gusto niyang iparating, ang mga mensahe patungkol dito at aral dito, o di kaya ay babala ano ang dahilan kung bakit niya ito isinumpa o bakit siya sumusumpa sa mga ito. Okay. Ano ba sa Tagalog ang tin? Wat-tini waz-zaytun. Yung wawul qasm. Panunumpa. Wawul qasm. Bimithli matalan ang taqul wallahi, tallahi, billahi. Ba'ul qasm billahi. Tallahi, ta'ul qasm. Dito, wallahi, wawul qasm. Sumumpa si Allah. Ngayon, sa kanyang pagsumpa, ano yung tin sa Tagalog? Wat-tini waz-zaytun. Mama na tin? Ha? Anong putik?
Yun yung zaytun. Pero ang tinatanong ko yung tin. Mama na tin. Hindi ba ito yung igos? Nakakita kayo ng igos? Aba, parang hindi kayo mga Pilipino. Ha? Uri ng puno na pagkain. Hindi ko alam. Kayo, nag-i-internet kayo? Tignan nyo nga dyan yung prutas para makita nyo. Ano? Walang lak na nakabaliktad yun, Ustad. Bro. Okay. Watini waz-zaytun. Waturi sinin. Wahadal baladil amin. Apat na mga bagay na si Allah ay sumumpa dito. Wa hunaka al-ulama inqasamu ma ma'na ikhtalafu. Nagkaroon sila ng iba-ibang pananaw sa ano ang dahilan kung bakit siya nagnumpa dito sa mga bagay na ito. Ito ba ay dahilan sa pagkalikha niya sa bagay na ang tin was zaytun, ito yung olive na pagkain din? O dahil siya ay sumumpa dito sa mga dulot na bagay na idudulot ng mabuti ng kanyang mga nilikha patungkol dito? Pangalawa, sumumpa siya dahil ano ang ipapabatid niya sa mga lugar na kung saan ito ay dito tumutubo ang mga lugar, ang mga olive na ito o itong mga uri ng prutas na ito. So, watini wa zaytun, inqasamul ulama, kung ito ba ay sumumpa siya dahil sa dulot ng anong pagkalikan niya at anong mayroon dito at anong ang benepisyo nito sa isang tao, o sumumpa siya dahil doon sa patungkol sa lugar na yon. Titignan natin, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wattini waz-zaytun, puntahan natin sa medically point of view, mula noon sa kapag likha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na yan, hanggang ngayon, makikita natin ang dulot na binipisyo ng nilikha niya na ito na sinasabing uri ng prutas na kinakain, ang tin at saka itong olive. Sa katawan ng tao, malaking mga silbi at binipisyo pag ito ay kinain ng tao. Gamot ito sa mga anumang uri, minsan ng mga sanhi ng sakit ng tao. Lalo na yung zaytun, pati doon sa al-ma'diyah, fil butunil insan. Laki ng gamot nito, mga kapatid. Nung ito, ginaglans ko lang, subhanallah, hindi nanunumpa ang Allah na basta ganun lamang. So, yun ang sinasabi ng mga pantas na dahil sa dulot nito at kahalagaan sa pagkalikha niya, at sabi naman ng iba, hindi dahil kung saan ang lugar na ito ay doon siya nanumpa, dahil doon tumutubo ang mga bagay na ito. Halimbawa, wattini waz-zaytun, saan ito tumutubo, mga kapatid? Sa Ardul Palestine al-Muqaddasa. Sa Ardul Palestine al-Muqaddasa na kung saan dito ipinadala si Isa alayhi salatu wasalam. Sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na anak ni Maria. Sa Palestine. Wa turi sinin al-baladu thani alladhi yuqarrib aw qabla aw bayna al-Palestine wa bayna fi al-ardi al-Misr. At ito yung lugar na kung saan doon kinausap ni Allah ang kanyang propeta na si Musa alayhi salatu wasalam. Wa kallama Allah Musa taklima. Tignan nyo lugar na kung saan sa Palestine na doon ipinadala si Isa ibni Maryam na may kasulatan na ipinadala sa kanya na ito yung Injil. At kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na waturi sinin sa Turu Sinai. Ma'na al-jabal, yusamma jabalu Sinai fattur, wa hunaka mawjud fi inda bayna hada bayna al-ibal Misr wa Jordan ila huna fil Mamlaka.
At doon kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito siya nagpanghuli, wa hadal baladil amin. Pangatlo, na idinugtong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panunumpa na al-baladul amin wal maqsud huna al-Baggata o al-Makkata al-Mukarrama. So kung tutungayan natin ang mga kasulatan at mga propeta na pinanggalingan ng lahat ng mga sugo ay dito lang sa mga lugar na ito, sa Ardul Palestine, fi Sham, o fi Iraq, wa aidan al-akhir, wa akhirul anbiya, huna aidan fi Makkah al-Mukarrama. Kung saan ito ngayon dito sa Makkah na tinawag ng Allah na Baladun Amin. Walimada sumya Amin? Bakit tinawag ang Amin ang Makkah? Batid nyo ba? At kailan ito naging amin? Kailan ito naging mapayapa? Kailan ito naging panatag ang balad na ito? Dahil kung tutunghayan natin mga kapatid, si Propeta Ibrahim alayhisalatu-wasalam, lahat ng lugar na ito, na siya ang amahan ng lahat ng mga propeta, ay siya ay nakarating sa mga lugar na ating nabanggit. Una, si Ibrahim alayhisalatu-wasalam, galing siya sa lugar ng Iraq, Mesopotamia. Doon siya nanggaling ng kanyang asawa na si Sarah. Wasara aidan o dumating o pumunta siya sa lugar ng Palestine at pumunta rin sa Misra. Pagkatapos bandang huli pagbalik niya doon sa Makkah al-Mukarrama. Ang mga angkan ng Israelita o ang mga propeta ng mga Israelita, ang halos karamihan sa kanila ay dito nanggaling sa Palestine. Pero iilan lang at hindi lahat ng mga propeta ng mga Israelita ay dito sa Makkah nanggaling. Ilang propeta ang nandito sa Makkah na nanggaling? Na dito sila namuhay o dito sila napunta o napadpad o may ipinanganak dito. Sinong propeta yon mga kapatid? Propeta Ibrahim alayhisalatu-wasalam at ang kanyang anak na si Ismail, panghuli si Propeta Muhammad. Sila lang tatlo. Fi hadal baladul amin. Fi Makkah al-Mukarrama. Dahil bago pa naging ito ay baladul amin ang Makkah al-Mukarrama, isang lugar ito na kinasusuklaman at isang lugar na ito na siya ay hindi mapayapa at kinatatakutan. Dahil dito sumasamba ang mga iba't ibang uri ng mga ribulto nung bago pa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging amin na siya. Aminan, ito ay payapa sa lahat ng sinong pumupunta rito. Hindi lang ang totoong mga tao na taga rito, datapwat pati na rin ang mga dumarating na mga dayo na napupunta rito kung saan nagiging panatag ang puso't isipan nila. At kung aalamin natin mga kapatid, ang lahat ng mga Musliman sa buong mundo, pag napunta sila sa Makkah, yan at doon nila napagtatanto na ang Makkah ay walang lugar na kung saan dito namin natatagpuan ang pagiging kapanatagan. Lianna aqsamallahu bihada. Dahil si Allah mismo subhanahu wa ta'ala ay ginawa niya ang lugar nito na amin. At ganun din, istajaba du'a'u Ibrahim alayhi salatu wasalam, Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Allah, gawin mo ang lugar na ito ay maging mapayapa sa kahit sinong dumarating. Warzuq ahlahu minat tamarat. At bigyan ng mga biyaya ang lahat ng mga tao na napupunta rito na tinatamasa nila ang iba't ibang uri ng mga tamarat, ng mga uri ng mga prutas o anumang gulay ng tumutubo na hindi kailanman tumutubo sa isang disyerto. Pero ngayon dahil sa pagtupad ng Allah sa panalangin ni Ibrahim, makikita mo ang lahat ng mga ibang mga uri ng mga prutas na hindi makita sa isang lugar, dito mo nakikita sa Makkah, na hindi tumutubo sa Makkah. Hada huwa du'a Ibrahim alayhi salatu wasalam. So, wattini waz-zaytun, wa turi sinin, at-tur, as-sin, sinina fi turi sinin, fi sayna. Kung saan, wallahi mga kapatid, hindi ko alam. Nung napunta ako ng Egypt, pinangarap ko na makarating doon. Ang problema nung kinausap ko yung Egyptian, sabi niya, when intero, 2 araw ka pa bago ka dumating dyan. Alis ka dito, madaling araw. Sabi ni Mrs., huwag ka na pumunta doon. Hindi mo alam na
anong mangyayari sa'yo doon. Pero inshallah, bala kong pumunta doon doon sa lugar na yun, hindi lang sa Egypt, doon sa Mount Sinai. Narating yan ng mga ibang mga Pilipino. May nakita ko na video nila. So, hadal balad al-amin, Makkata al-Mukarrama. Ngayon, ma'alaqatu qasama Allah subhanahu wa ta'ala bihada al-bilad wa fi hadhihi al-athamarat. Pagkatapos ay idinugtog ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Ismu tafdil, ahsan. Ibig sabihin, pinakamainam. Anong dahilan? Bakit si Allah ay sumumpa sa mga lugar at doon sa mga uri ng mga biyaya ng mga prutas at itong lugar na ito at idinugtong niya ang tao? Mga kapatid, mahuwa alaka, what is the relation? Dahil ang tao sa kanyang tinastamasa sa mga bagay na ito o lugar na itong nanilikha ng Allah para sa tao. At kung makikita nyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad wa limada huna kasama Allah subhanahu wa ta'ala bi talata o itnain. Sumumpa ng dalawa ng ta'kid. Lamu ta'kid. Katotohanan ng pagsumpa ng Allah. Tapos idinugtong pa niya na katotohanan. Dinubli. Allahu Akbar. Anong dahilan? Dahil katotohanan na magaganap at ang mangyayari ang anumang patungkol sa sinabi ng Allah tungkol sa isang tao. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maintindihan natin dito mga kapatid, man khalaqas samawati wal ard wa man khalaqana Allah. Kayo na mga hindi mga Muslim, with due respect, siya si Allah, Allahu khaliqu kulla shay, lumikha ng lahat, ang lahat ng mga nalikha, hindi kailanman dapat purihin, luwalhatiin at sambahin. Nilikha ka lang, tao ka lang na nilikha ng Allah, propeta ka na nilikha ng Allah na katulad ko na tao, ikaw din ay isang malaika, anghel, ikaw ay isang bagay, o hayop, sino ka man, anong karapatan mo na para sambahin ka namin? Sige nga. Wala. Mamatay ka na. Parehas tayo na mamamatay. Hindi kita kailanman sasambahin. Naalala niyo yung pinikulang sinasamba kita? Ha? Jericho, nakarelate ka doon, Jericho? Ha? Ha? Bakit? Di mo nabutan yun? Anong si Sharon Cuneta? Hindi ba si Hilda Coronel? Astaghfirullahaladzim. Bro, walang dapat sambahin maliban si Allah lamang. At ang sino mang nilikha dito sa mundo o anumang mga bagay na nalikha, wallahi gamitin mo ang utak mo na binigay sa iyo ng Allah. Hindi yan kailanman dapat sambahin, purihin, luwalhatiin o mag-alay ka sa Kanya dahil sila at lahat ng mga yan ay katulad mong nilikha. Si Allah ang lumikha. Katotohanan, nilikha namin ang insan. Dito na naman dumating ang insan. Marami na tayong sinabi patungkol sa insan. Ano ibig sabihin ng insan? Nandyan yung al-insanu dhaluman jahula. Ang isang tao ay isang dhalum, madaya at mangmang, walang alam. Correct yan. Karamihan sa atin, maski walang alam, hanap fi ma'lum. Ish fi inta. Madaya. Alam na niya na mali yun, dinadaya pa niya ang mga balota. Lahat, pati pagkain, pati yung mga nagtitinda, 1 kilo, dadagdagan pa niya para dayain ang mga tao. Sige lang, may araw ng paghukom na lilitisin kayo ng Allah. Lilitisin tayo ng Allah. Kung ako rin ay naging madaya na katulad nyo, lahat tayo, no exemption. Insan nakakalimot. Insan marupok at mahina. Ang daming patungkol sa mga insan, mga kapatid. Hindi nang kukunin natin dito. Pero sabi ng Allah,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa ma ma'nahun at-taqwim. Hunaka al-ulama qalu at-taqwim huna bi thalathati aqsam. Sinabi dito ng mga pantas, anong ibig sabihin ng takwim? Ito ay tatlong uri. Aw ikhtalafu fi thalathati aqwal. Anong ibig sabihin ng takwim? Ibig sabihin nito, katotohanan. Nilikha namin ang isang tao o ang pamayanan o ang mga nilikha ng mga tao sa pinakamagandang uri ng pagkalikha sa Kanya. Ang sabi dito ng mga pantas, lahat ng nilikha ng Allah nangingibabaw na mas mataas, mainam, marangal ang pagkalikha ng Allah sa tao. Sa lahat ng kanyang mga nilikha. Idagdag mo ang mga anghel, idagdag mo ang mga engkanto, ang mga hayop, ang lahat ng bagay, mas mainam ang tao. Allahu Akbar. Anong dalil? Ito ang dalil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nilikha namin. Ano ang takwim? Sabi dito ng mga pantas, una, ito ba yung takwim na pagkalikha ng Allah sa isang tao dahil sa bisuratihi, yung kanyang imahe na pagkalikha sa kanya? Hada huwa qaulul awwal. Sabi nila, oo. Bakit? Kasi ang mga iba na nilikha ng Allah, nilikha niya na nilikha niya na apat ang kanilang mga panlakad. Katulad ng mga unggoy, mga aso, mga baboy, ibang mga hayop, lumalakad sila ng apat, tignan mo, hindi maayos tignan. Ganon din ang mga ibon, ganon din ang mga na dalawa ang mga paa, pero tignan mo kung paano sila lumakad, kung paano sila magtalon-talon. Ang tao, dalawa lang ang paa, paano lumakad? Lumakad siya, maaakit ka dahil lamang sa kanyang paglakad. Ito ang ginagawa nitong mga Miss Universe na ito. Na sila ang nagpapalinlang sa mga tao. Na mayroon pang mga catwalk. Ano ba yun? Ha? Hindi ko alam yung mga walk-walk na yan. Wallahi bro, totoo yan. Ang tao sa kanyang paglakad, babae o lalaki, mamamangha ka sa kanyang paglakad. Sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, lahat tayo pare-parehas na may bunganga, may bibig, iba-iba ang boses. Lahat tayo may mata, may mga mata na pag nakita mo, kalulugdan mo ang kanyang mata. Mabibighani ka sa kanyang mata. Mayroon namang mata na makikita mo, mananaginip ka na hindi ka makatulog. Bro, iba-ibang mata, nilikha ng Allah. Hindi tayo magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan ka. Bro, maski nilikha ka niya na maganda yung mata mo. Allahu Akbar, pasalamat ka, may mga tao na bulag na hindi makakita. Kapatid na Jibril. Bisurati sa kanyang katawan. Walakad karramna bani Adam. Allahu Akbar. Katotohanan nilikha namin. Walakad karamna, binigyan namin ng pagkadakila, pinakamabuti, ang mga angkan ni Adan na pinagkalooban namin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakad karamna bani Adam. Siya mismo ang nagsabi niyan. Ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay tao na nilikha ng Allah, isipin mo, ikaw ang isa sa mga pinakamarangal na nilikha niya dahil una, ang tao, si Allah na mismong lumikha sa atin, nilikha niya tayo na siya ang gumawa sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hindi basta sasabihin lang yan, kun fayakun. Sa kanyang kamay, mismong gumawa. Okay, pangalawa, sabi dito ng mga pantas, at takwim, ma'nahu, sa kanyang mukha. Bakit sa kanyang mukha? May isa sa mga nabanggit sa mga tafsir, si Abu Ja'far, sumumpa daw siya. Sabi niya, wallahi sabi niya, ikaw na ikakasal sa akin na pangangasawain ko. Mag-asawa. Ito, asawa, da'wa. Yan. Sino yung mga nang-aasawa na da'wa?
pakinggan ninyo ito, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong mga layunin ninyo? Da'wa asawa. Makinig ka dito panahon. Si Abu Ja'far, sabi niya, wallahi ikaw na magiging asawa ko. Makikita ko sa gabi na pagkakaasawain kita. Pag ang mukha mo ay hindi kasing tulad ng ganda ng buwan sa gabi, itatalak kita ng 3 beses na hindi na kita asawain. Hanggat dumating sa mga panta, sa mga ulama, anong magiging hatol nito? Dahil ito, kung hindi raw siya, hindi siya magiging maganda ang kanyang asawa, itatalak na niya. Hindi pa niya ito, anong hatol ng mga pantas? Sabi ng mga pantas, italak niya dahil 3 beses na niya nasabi. Pero may isa sa mga talamid ni Abu Hanifa na nagsabi, sabi niya hindi. Hindi counted ang talak. Bakit? Paano sabi niya magiging counted? Isang dalil lang sa Quran. Maski tignan mo ang babaeng yan, kung hindi ka nagagandahan, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nilikha namin ang tao sa tunay na pinakamaganda at marangal na mabuti na pagkalika namin sa kanya. Ang babaeng yan ay kasama sa nilikha ng Allah. Paano sasabihin mo na pangit na hindi mabuti? Kaya Paul, hindi mabuti ang mo. Wallahi sa oras na yun, hindi niya tinalak dahil mga kapatid, ang ganda ng tao ay hindi sa lahat dahil may isang tao na pangit siya sa paningin mo, maganda sa iba. Dahil kung ang lahat ng tao ay lahat siya maganda, lahat ng tao ganun din ang tingin niya, nasaan ng justice? Halimbawa, batid nyo ba na ang mga negro, ang pinakamaganda sa kanila ay yung pinakamaitim sa kanila? Ikaw na maputi, ayaw mo ng pinakamaitim. Maitim, ayaw mo din ng pinakamaputi. Dahil beauty is in the eye of the beholder. Ang kagandahan, mga kapatid, ay depende kung sino ang tumitingin sa kanya. Maganda siya sa'yo, pangit siya sa'yo. Tignan mo, minsan may magandang babae, ang asawa niya, kayo na ang bahala, pero nagmamahalan sila. Di ba? Mayroon din ganun. Vice versa. Dahil ang ganda, mga kapatid, hindi sa kung ano yung nakikita mo. Depende sa pagkakita ng tao. Pangatlo na sinabi ng mga pantas sa takwim is mama'nahu al-fitra. Eish ma'an al-fitra. Pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nilikha niya, na ito na yung Islam. Ito na, dahil pag nilika ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tao, nilikha niya na ito ay fitra, at sabi dito ng mga pantas, wallahi, pag ang isang sanggol ipinanganak, kahit sinong magulang siya nang galing, itapon siya sa isang isla, walang Islam, wala siyang narinig, walang propeta, walang nagdadaawa, walang kahit sino, walang adhan, lalaki pa rin yan at siya ay maniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil sa fitra na pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao sa fitra na ipinagkaloob sa kanya na ito ang mainam, ito yung mabuti. Mga kapatid, sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ang pinakamainam, pinakamabuti, pinakamarangal. Pinagkalooban ng ano? Lahat na hindi pinagkaloob sa iba. وهناك القسم هناك أيضا يقول العلماء العقل المخ هذا عقل أنت في مخ yung mukh na yan tatlong uri. هناك العقل الكامل لا عوج فيها والعقل فيه نقصان في نقص والعقل فيه مخلط بين النقصان Wal-kamal. Utak na ipinagkaloob sa tao, dito sa pagkalika ng Allah sa mga utak na ito, tatlo. Una ay ang kumpleto. Sino yun? Mga utak na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel. Ang mga anghel, kumpleto. Matatalino, nagtatanong, nag-oobserba. Kumpleto ang kanilang mga utak. Dahil al-aklu duna shahwat.
dahil ang akal na walang pagnanasa. Pangalawa, al-aklu wa ma'al nuksan, na ito yung binigay ng Allah sa tao. May utak at mayroon ding pagnanasa. Ang pangatlo ay ang akal na walang akal dahil pinagkaloob lang sa kanya na syahawat. Yun yung mga hayop. Mayroon man silang akal, nuksan na maliit na walang reason. Ang mga hayop, patay o patay, hiyaong hiya, gagawin. Walay labot, bigsa ugbuon sa gisulti ng mga ubandiha. Ang mga malaika, ang kanilang utak, wala silang syawa, hindi sila makakapag-isip ng masama. Wala nga silang sex eh. Wala silang sexes. Pero dito ang tao, na pinakamabuti na nilikha ng Allah, binigyan ng magandang pag-iisip ng utak, at binigyan din ng syahawat na pagnanasa. At minsan yung pagnanasa, mas natatalo ang utak kaysa pagnanasa. Waliya'udhu billah. Lahat tayo dyan, dumadaan. May free will. Ahsani takwim. Nakuha niyo mga kapatid, ang pagsabi dito ng mga pantas. Bi ahsani takwim, na pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Ya bani Adam, aina nahnu hatta nasta'milu. Dahil kung ikaw ay binigyan ng Allah ng tamang pag-iisip at may syahwat na ginamit mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito mas kalulugdan kanya at mas mainam ka sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ngunit pagkatapos nito sa pagkasumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nasabi, na sinaksihan niya ang tao na pinakamabuti at pinakamarangal na mabuti sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ganun din, nagsabi siya, thumma radadnahu asfala safilin. Mama na thumma, ha? Ano ibig sabihin ng thumma? Anong next? Ha? Pagkatapos nito, lahat ng ipinagkaloob namin sa tao, lahat ng anumang ibinigay namin sa kanya, anong susunod na mangyayari sa mga taong ito? Radadnahu. Siya ay itatapon. Siya ay doon sa lugar. Asfala safilin, sa pinakailalim ng pinakailalim na nagliliyab na apoy. Mga kapatid, may tanong dito. Bakit ganun? Bakit itatapon sa nagliliyab na apoy? Samantala ang mga kafir, pag nakita nila yun sa araw ng paghukom na may paglilitis, sasabihin nila, ya laytani kuntu turaba. Sana malang ako ay naging alikabok. Dahil ang mga alikabok, walang kaparusahan. Ang tao, may kaparusahan. Sila mismo dahil sa kanilang pagiging taliwas at hindi paniniwala at hindi pagtanggap o pagtalikod o pangingibabaw ng utak nila at ang kanilang syahwat at hindi paniniwala sa Allah, ito ang kanilang hahantungan. Asfala safilin. Doon sila sa pinakailalim. Illa alladhina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun. Hunaka ja'a al-istithna. Illa. Dumating dito yung istithna na maliban. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, katulad ng mga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sa suratu Al-Asr. Dito sa suratu Tin, sinabi rin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na ang lahat ng mga tao na binigyan ng may tamang pag-iisip, na sinabi namin na pinakamas mainam, pinakamarangal sa lahat ng aming mga nilikha, pagkatapos nito ay doon siya sa nagliliyab na apoy at doon sa pinakaila-ilalim, walang silbi sa kanya ang yaman, ang talino, ang ganda, ang katawan, ang lakas, lahat ng ipinagkaloob namin ng mga biyaya sa kanya, hindi nagbigay yung tulong sa kanya dahil ang kanyang kahantungan sa araw ng paghukom
ay ang tunay na pagsisisi doon sa kaparusahan ng mga taong tumalikot at hindi tumanggap ng katotohanan, maliban. Hindi lahat. Kaya kayo, pag naghusga, wag lahat. Itong Muslim na ito, itong gumawa, wag lahat. Kayo na mga ABS-CBN at saka mga lahat. Kahit anong mga mass media. Hindi nila lahat. Kamay mo, ganito, bilangin mo yan. 5. Pare-parehas ba? Dili. Magkakaiba yan. Ang mga Muslim, ganun din. Magkakaiba ng pananampalataya sa kung sino ang mas mainam ang pananampalataya at takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Illalladina amanu. Bro, manaririnig natin lagi itong illalladina amanu wa amilus salihat. Bakit hindi nagkakahiwalay yan? Yung alladina amanu wa amilus salihat. Huwag natin gawin ng mga murji'ah na ang sinasabi sa nila, la yadurru ma'al iman dunal amal. Hindi daw makakasira sa iman ng pananampalataya nila maski walang gawa. Importante may iman ka maski walang gawa, ang tasawi kullu shay ma fi mushkila. Hindi yun. Ang mga murji'ah, ang ahlu sunnah wal jamaah, sinasabing wa amilus salihat ay alladina amanu. Una, ma ma'na al-iman? Al-iman huwa ma'nahu at-tasdiq. Tasdiqun fil qalb. Ang paniniwala ng puso. At ang paniniwala, kailangan may gawa. Dahil palang, pag walang gawa, ang paniniwala, walang saysay, walang silbi. Ma fi faida. Now minta kwais, ahsan. Matulog ka na lang. Hindi ka pa nagkakasala. O kung wala nang pakinabang sa'yo, wallahi, ang mga pantas sinasabi nila, ang taong walang pakinabang na patuloy na gumagawa ng kasalanan, ang kamatayan niya ay mas mabuti pa. Kung hindi siya magtatawba sa Allah at hindi magbabago, dahil lalong nadadagdagan ang kanyang mga kasalanan. Alladina amanu, mga kapatid, ikaw na nakikinig na naniniwala sa kaisahan ng Allah, ito lang ang susi sa paraiso. Paniniwala sa Allah sa tunay na nag-iisang Diyos, na may kaakibat na gawa at kilos. Dahil pag walang kilos, ang iyong pananampalataya, walang silbi. At dito sinabi ng mga pantas, pumasok dito al-asalihat. Dumating ang la alif wal lam. Bakit hindi daw siya naging nakira? Samantala, ang nakira tufidul umum, ayon sa mga lugawi. Ang nakira, pag hindi siya dumating ang alif wal lam, nandun na yung lahat. Ang sabi dito ng mga pantas, dumating ang alif wal lam dito, sa as-salihat dahil ang isang Muslim, pag gumagawa ng gawain na patuloy niyang ginagawa na may iman na pananampalataya sa Allah, na sa oras na nahinto, tuloy-tuloy ang gantimpala ng Allah sa kanya. Halimbawa, ang taong lagi nagdi-jihad, nagkasakit siya hanggat namatay na hindi namatay ng jihad, ang reward niya jihad. Ang taong laging namimigay sa mga kapwa-tao, tumutulong sa mga kapwa-tao, nagkasakit o mayaman siya noon, naging pobre, naging mahirap, nagsisisi siya o parang, ya Allah, sana tuloy-tuloy yun, pero wala akong magawa, ito ang kagustuhan mo sa akin. Tuloy-tuloy ang gantimpala ng Allah sa kanya dahil sa dati niyang mga gawain. Ganun din ang mga nag-aayuno. Sa every Monday at saka Thursday, na lagi, pero minsan nakalimutan o minsan dahil siya ay nakapag-travel, nagkasakit, tuloy-tuloy din ang gawain niya. Lahat ng mga mabubuting gawain ng isang Muslim na ang pundisyon nito ay iman, pananampalataya sa Allah, tuloy-tuloy ang kanilang mga gawain mabuti. Kung ito'y naputol at hindi nila nagawa, maski nung sila sa oras na namatay, tuloy-tuloy. Nakakamangha. At parang hindi ka panipaniwala. Bakit, Ustad? Inamatay na eh. Tuloy-tuloy pa rin ang gantimpala na mabuti na ginagawa. Hindi ba sinabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibn Adam in qata'amalu"? Pag namatay ang mga angkan ni Adam, ay patay na ang lahat ng anumang mga mabuti nilang gawain. Wala na, hindi na maano. O yun ang sagot. Wala na. Pero anong matitira? Illalladina amanu. Bakit? Dahil maliban sa tatlo. Anong tatlo?
Al-ilm. Bro, namatay na tayo. Mamatay na tayo. Ang kaalaman mo, itong social media na itong ginagamit ninyo, itong mga hadith na isinishare ninyo, itong mga mabubuting nagawa nyo, namatay na kayo, pinapakinabangan. O di tuloy-tuloy pa rin hanggang maski kayo ay namatay. Al-ilm wal-amalu salih. Dagdagan mo po, Ustad. Hindi ako scholar, hindi ako ustad, hindi ako marunong magbasa ng Quran. Binyayaan ako ng Allah na anak na hafid. Binyayaan ako ng Allah na nag-aaral sa Islam at nagdudua sa akin. Kasama pati ikaw na namatay na, nawala na ang putol ang mga gawain mo, pero dahil sa ginawa mo. Sino ba? Ang tao na nag-donate ng masjid, ng lupain, ng mga patubig, ng mga madrasa. At wallahi mga kapatid, sabi ng mga pantas, walang tunay na mas malaki ang gantimpala ay ang ilmu alladhi yantafa'u bihi. Ang ilmu na totoo, na puro, na ikhlas para sa Allah. Na yun ang tuloy-tuloy. Dahil yan ang gawain ng lahat ng mga propeta. At yan ang pinakamabuting gawain. Khairun nas anfa'uhum linnas wa khairun nas al-nasul muallimu lil khair. Pinakamabuting tao ang taong pinapakinabangan ng maraming kabutihan. Walang pinakamabuting maraming mabuti na pinapakinabangan sa isang tao ay siya ang nagtuturo ng kabutihan sa lahat ng mga tao, lalo na sa pagtuturo sa kaisa ng tunay na nag-isang Diyos. Maniwala sila o hindi bro, tuloy-tuloy ka lang. Gantimpala ng Allah ang gusto mo. Hindi mo kailangan ng resulta na mag-Muslim sila. Maski hindi sila mag-Muslim, wala kang karapatan na pamuslimin mo sila. Dahil hindi mo panghahawakan ng kanilang mga puso. Si Allah ang may panghahawakan ng kanilang mga puso. Gagabayan niya kung sino ang gagabayan niya. Ililigaw niya ang sinong ililigaw niya. Ang sa atin lang magparating, magpabatid. Sawi bas amal. Kuli amalu fasayarallahu amalakum. Sabihin sa kanila, Muhammad, gawin nila. Ipapakita ng Allah sa kanilang mga gawain. Gawa, iman, gawa, pananampalataya at gawa. At ang amilu salihat, nakuha na natin dito, fihi hindi. Ngayon, nasabi natin nung una, dalawa ang kondisyon. Al-salihat, al-amalu salihat. Ngayon, hindi na dalawa, tatlo. Bakit nadagdagan, Ustad? Ha? Bakit? Ayaw nyo ng dagdag? Itas ng kamay sa inyo ang ayaw ng dagdag. Panahon, ikaw na nagsasalita lagi ng dagdag. Ha? Nung una, sinabi natin ang amalu salihat, dalawa lang. Na pwedeng sabing amal na sali na gawain na mabuti. Nandito yung sinasabi natin na ikhlas. Hindi pwedeng masabing amalu salih kung walang ikhlas. Na totoo na puro para sa Allah. Pangalawa, alinsunod sa turo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang buhay ni Propeta Muhammad, ang buhay natin, ang ginagawa natin, lahat ito ay alinsunod dapat sa ginawa ni Propeta. Dahil walang ginawa si Propeta Muhammad na hindi natin kaakibat o kaugnay sa kanyang mga gawain. Halos lahat, 98%, halos nandun. Anong idadagdag natin? Idadagdag po namin dyan, ay ikaw ay kondisyon ay Muslim ka. Ibig sabihin yan, kapatid na Juan de la Cruz, maski mabuti ang gawain mo, ikaw Junjun, maski mabuti gawain mo. Pero kung ikaw, hindi Muslim, at hindi Islam ang iyong reliyon, walang silbi lahat ng mabuti mong gawain. Maski lahat ng tao pinapakain mo, pinaggagawan mo ng kabutihan, kung hindi ka naniniwala sa Allah, at hindi ka Muslim, mapifaida. Wallahi, swerte ng mga Muslim. Ya Allah, tanggapin ito sa amin. Allahumma amin. Na maging totoo at dalisay. Kapatid na Jibril. Ha? Nakuha mo yun, bro? Okay. Wa amilus salihat, falahum ajrun ghayru mamnun. Mamnun. Dalawa ang sinabi dito ng mga pantas. Mamnun. Mamnun ay bima'na ghayru yamununa bi'amalihim. Hindi mapuputol. Ghayru munqati. Mayroon silang mga gantimpala na tuloy-tuloy
na hindi mapuputol. Sino? Ang mga tao na maski nangamatay na mga Muslim na gumagawa ng kabutihan dahil sa napag-iwanan nilang mga mabubuting gawain, hanggat sila ay namatay, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga mabubuting gawain na tinatamasa nila sa kanilang libingan. Kaya ang mga pantas dito, mga Arabo bro, natutuwag-tuwa sila dahil alam nila pag ikaw na isang tao lang na pamuslim mo, Allahu Akbar, nandun ka lang sa higa, nakandun sa meron kang sakit, na pamuslim mo yung isang tao, lahat ng mabuting ginagawa niya, kasama ka doon sa gantimpala. E ilan pa ang napamuslim niya? Dahil ikaw rin ang naging dahilan. Yan ang sinasabing bigayri hisab. Kaya tayo, wag tayong magkait bro. Napatuloy lang ng gumawa ng kabutihan at magdakwa sa Islam. Tanggapin nila o hindi, that is none of our business. Our business is only to convey the message. The one who gives guidance is the one who created us. The one who created them. Afatukrihuna nasa ang aya sa Quran na nakuha natin noon dati. Afatukrihuna nas ya Muhammad, ikaw ba ang mga tao na ito ay sila ay kamumuhian mo dahil hindi sila maniniwala? Hindi. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidnillah. Hindi kailan maniniwala ang tao, kaluluwa maliban sa kagustuhan ng Allah. Okay. Ghairu mamnun, ibig sabihin ito ay hindi mapuputol. Tuloy-tuloy. Bakit napuputol minsan ng mga gawain? Mga kapatid, pag may mga salita na yumannuna bi'amalihim, nagpaparinig o sumusumbat sa kanilang mga gawain. Pag ikaw gumawa ng mabuti, kailanman huwag mong isumbat dahil mapuputol ang gawain mong mabuti na ginawa mo noon. Tuloy-tuloy lang bro. Nagawa mo yun, maski nasaktan ka na hindi siya nagbigay sa iyo ng ano ang gusto mo, na mga tulong, huwag ka na magbanggit. Kung nagsaktan ka dahil tao ka lang, magsabar ka na lang. Huwag mo sabihin kung hindi ako yun na wala siyang utang na loob. Naputol na. Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Huwag niyong ipamulat o pagsabi, panumbat ang inyong mga mabubuting gawain. Fama yukadzibu ba'da biddin, ba'duddin. Fama yukadzibuka. Ano ang dahilan? Fama yukadzibuka. Ano ang dahilan ikaw na tao? O ikaw na Muhammad? O kayo na sanlibutan? Pagkatapos nitong lahat na nabanggit ng inyong tagapaglikha, ang pagkalika sa inyo, ang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo, na marangal at mabuti ka sa lahat ng aming mga nilika, ano pa ang dahilan para ikaw ay magpasinungaling dito at hindi mo tanggapin? Diba bro? Very challenging ito. Dito, ba'duddin. Mama'na din. Ha? Mama'na din. Reliyon? Islam? Mama'na din fil Islam, mga kapatid. Ang Islam na ito ang din o reliyon, ibig sabihin nito sa Islam ay dalawa. Ad-din ma'nahu al-amal. Wathaniyan ma'nahu al-jaza. Falidhalik, yaqulu ba'dul Arab, al-jaza'u min jinsil amal. Kama tudin, din, tudan. Anong gawin mo, anong gawain mo, yun din ang igagantimpala sa'yo. Ang ibig sabihin ng din sa Islam ay gawa. At ang isa sa mga ibig sabihin niya, na pangalawang ibig sabihin niya, ay gantimpala. Anong ginawa mong mabuti dito sa mundo, gagantimpalahan ka ng Allah ng mabuti sa araw ng paghukom. Masama, simsim, sawa-sawa. Ganun din, masama ang kanyang igagantimpala sa iyo sa araw ng paghukom. Wahada huwa ma'nad din huna fil Islam. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Hindi ba ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamainam na hakimin? Bala. Wallah mga kapatid. Kung ikaw at ako, sino sa atin, waliyaudu billah, ang mapunta sa impyerno, wala siyang pwedeng sisihin maliban sa sarili niya. Maski ako ngayon ay Kristiyano, Hudyo, na nakikinig ngayon, ayaw mo tuliksain at ayaw mo hanapin ang katotohanan, kasawi ang palad sa'yo na hindi mo hanapin ang katotohanan. Na maghanap ng katotohanan. Ano ang patungkol sa Islam? Ganon din ikaw na born Muslim,
na hindi mo isinasabuhay ang Islam at hindi ka nananaliksik ng kaalaman, ganun din ikaw na balik Islam. Kung ikaw ay nag-Muslim lang sa pangalan at iba ang intensyon at hindi totoo na para sa Islam at nag-Muslim ka lang dahil sa pangalan, ganun kahit sino sa atin, kung walang gawa at walang pagiging totoo ng ating mga puso at gawain, walang silbi ang lahat. Bottom line, mga kapatid, ang bottom line nito, ang Islam ay gawa, salita at puso, at kaakibat ang gawa na naaayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana mga kapatid, sa mga puntong ito ay nadagdagan ng ating kaalaman, nagbigay pukaw sa ating puso't isipan ang patungkol dito sa aya, sa Makiya, ang patungkol sa Suratu At-Tin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.